Konsumisyon ba ang paghahanda ng pagkain may nutrisyon? Hatid ng Food and Nutrition Research Institute ang solusyon! Menu ni Mommy. Isang maganda at masayang bati sa inyo mga kaibigan. Muli po ito yung inyong lingkod, si Josie Gonzalez po, ng Food and Nutrition Research Institute, Department of Science and Technology. Ngayong pong araw na to ay tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa na may kinalaman po sa nutrisyon. Ang Pilipinas po ay madalas tamaan ng kalamidad. Ayan, di ba may bagyo-bagyo na naman tayo, no? Maaring ito ay natural, katulad na lang po ng lindol, bagyo, baha, landslide o pagputok ng bulkan. O kaya naman po yung tinatawag natin na man-made, no? Tulad po ng armed conflict o yung mga digmaan. May mga kaibigan, mahalaga po na maging handa tayo sa anumang kalamidad na maaaring dumating sa atin. Kailangan po natin protektahan hindi lang ang ating mga ari-arian, kundi higit sa lahat ang ating pamilya. Kasama po sa paghahanda ng kalamidad na ito ang pagkakaroon po ng survival kit. Sabi nga po ng mga eksperto, ang survival kit ay dapat naglalaman ng pagkain, tubig at iba pang personal o mahalagang gamit na kakailanganin natin sa loob ng mga let's say 72 hours o 3 araw habang naghihintay ng saktong tulong o kaya naman ay hanggang sa matapos ang kalamidad o kaya naman bumalik sa normal ang pamumuhay. Narito po ang ilang tips kung ano po ang uri ng pagkain ang ilalagay natin sa ating survival kit. Ilagay lamang ang mga ready to eat o high energy foods, kabilang dito po ang mga pagkain hindi na kailangang lutuin at hindi na rin madaling masira o mabulok, tulad na lang ng mga crackers, yung mga biscuits po, mga dilata, gayan po ng sardinas, corned beef o ano man po yung mga meron tayo sa lata, sausage. Pero tingnan natin yung label, wag naman yung expired na po. Ano po? So importante po na binabasa din natin yung mga labels natin. Para naman po sa mga dilatang pagkain, piliin po natin yung may mga easy to open cans. Di ba po meron yung isang ganun lang na bubuksan na dahil baka makalimutan natin yung abrelata natin o yung can opener natin. So mahirap po maghanap ng abrelata, di ba po? So yung piliin din natin yung matagal pa yung expiration date. Ano po? Kaya di ba nagpe-prepare tayo ng maaga. Huwag kakalimutan magsama ng maiinom na tubig. Magtabi din po tayo ng 1 litrong tubig pang-inom at para po ito sa 3 litrong tubig. Ito po rin ay makakatulong para pang may panghugas tayo sa araw-araw. Halimbawa po sa bawat miyembro ng inyong pamilya, meron ding magagamit para panghugas o halimbawa magluluto tayo ng konti, gano'n. Karaniwan na po pag may kalamidad ay mahirap makakuha ng malinis at ligtas na tubig pang inom. So importante po na meron tayong itinabi. Ang hindi malinis na tubig ay pwedeng maging sanhi ng food poison o kaya naman po yung tinatawag natin na foodborne at waterborne diseases, katulad na lang ng diarrhea at cholera. So palaging silipin din po ang mga pagkain sa survival kit. Regular natin itong palitan kung halimbawa awa naman Diyos wag mo nang magkaroon ng mga kalamidad. So checkin natin baka expired na po. So ito po ay nakakasigurong hindi pa natin baka naman may amag na o kung ano yung diferensya ng pagkain para po mapalitan na natin. Ilagay ang survival kit sa isang kalalagyan na madaling buhatin at itago ito sa isang lugar na madaling makita ng buong member ng family. Na po, buong miyembro ng pamilya alam na kung saan nakalagay. Ipaalam natin ito sa lahat para alam nila kung saan dadamputin. Ano po? Para makasiguro tayo na mabibit-bit ito just in case of any emergency po. May mga pagkakataon po na hindi lahat ng tao ay ililikas sa mga evacuation center. So kailangan po na alamin natin kung saan ba yung pinakamadali na pwedeng magtago o kung saan po pwedeng maging safe tayo. So tingnan po natin yan. So importante po talaga na yung survival kit natin ay madala natin sana, kasi may mga tao na nasa evacuation center, wala silang survival kit. Kung ikaw kaibigan ay tagapamahala ng evacuation center, ang inyong pangunahing concern ay ang nutrisyon at pagkain ng mga taong naapektuhan ng kalamidad. Ang tamang nutrisyon habang may kalamidad ay makakatulong sa pagpapanatili ng moral ng mga tao at para maiwasan ang paglala ng kanilang mga kalagayang pangnutrisyon. So dito kailangan ng emergency feeding. Ang emergency feeding po ay ang pagbibigay ng pagkain ng mga taong nawalan ng akses sa pagkain sanhi ng kalamidad.
ito ay may 3 stages. Yung tinatawag natin early, intermediate at extended. Sa early stage, ang simple at mainit na sopas ay sapat na para mapawi ang gutom at mabigay init sa katawan. So sa extended stage naman po, maaari naman pong yung mga rasyon na galing po sa ibang tulong, sa mga galing kung saan-saan na mga organization, po, gaya po ng mga dilatang sardinas na pwedeng iluto ng mas masarap at mas masustansyang gaya ng halimbawa po yung mga sardinas natin, wag naman po yung pag binuksan natin sa lata ay kakainin na. So, meron po akong inihandang recipe para po may gabay tayo kung halimbawa in case of emergency, ano ba pwedeng gawin sa sardinas. So, meron po akong recipe na tinawag kong veggie sardine with miswa. Ayan, napakadali po nito. Available po yung mga ingredients natin. So, ano po ba ang mga sangkap? So, mga mami, kuha na po tayo ng ballpen at papel para just in case na kayo po yung coordinator dun sa evacuation center at kayo na po ang mag-lead. Ito po ang pwede nating lutuin. So, kailangan po natin ng 1/4 tasang mantika. Kailangan natin ng bawang na tinadtad. Meron tayong 1/3 tasang sibuyas na tinadtad din. Meron tayong halimbawa pang maramihan to kasi 7 cans o 7 lata ng sardinas sa tomato sauce, 12 tasang tubig, 2 kutsaritang asin na iodized ito po so 1/2 kutsaritang paminta lang po, baka masyadong maanghang na 10 cups po ng upo na hiniwa pa dice, kwadrado. And then 7 tasa ng repolyo na pinutol-putol natin, 4 na tali ng miswa, and then 20 eggs ng manok, chicken eggs, hard-boiled na po at binalatan. So ano po yung paraan ng paghahanda natin? Syempre po na-boil na muna natin yung itlog na po. Sa isang kawali, painitin ang mantika, and then igisa natin ang bawang, sibuyas, sardinas at idagdag natin ang tubig. Pakuluan natin ng sandali. Dagdagan ng asin at paminta ayon po sa panlasa. And then idagdag na natin yung upo at repolyo at lutuin po ng mga 5 minutes o hanggang 6 minutes hanggang sa medyo malanta na ng konting gulay natin. Idagdag po ang miswa, haluin para hindi magdikit-dikit, and then ihain natin habang mainit. So ilagay na natin yung itlog na boiled sa ibabaw na po. So ang recipe ito ay sapat para sa 20 persons o 21, pwede naman pong 21 person. Isang tasa po bawat dulot o bawat serving. So para po naman hindi po yung sardinas na binuksan lang, at least ito medyo makikita, mabubus naman yung moral na hindi ma-depress ang mga tao sa evacuation. Po? So hayan mga kaibigan, sana marami tayong natutunan sa araw na to. Muli po itong inyong lingkod, si Josie Gonzales po. Tandaan lang po natin na dapat handa sa kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pakikinig hanggang sa muli. Ang menu ni Mami ay hatid sa iyo ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology. para sa mga lutuin at pagkain puno ng nutrisyon. Humingi ng recipe sa FNRI DOST, General Santos Avenue, Bicutan, Taguig City. O tumawag sa bilang 02-837-2071, local 2287. O mag-email sa mvc@fnri.dost.gov.ph. Menu ni Mommy.